So via Zoom, follow up lang ho tayo kay Senator Riza Ontiveros. Senator, magandang umaga po, Madam Senator. Magandang umaga rin po sa inyo, kabayan, at sa lahat po na ating mga tagapakinig at tagapanood. Senator, pakikumpirma nga po ninyo mamaya si dating Senior Vice President Agustus de Villa at ang kanya daw ibubulgar tungkol sa 130 million pesos na IT project. Tama ba? Aten siya? Well, ganyan din po yung isang balita ko ngayong umaga, kaya't talagang dadalo akong muli at magpa-participate ng muli at itatanong kaya dating SVP De Villa na nag-irrevocable resignation nga, pero sinabi ring mananatili silang laan na humarap at sumagot sa amin. Tatanungin ko sa kanila yung tungkol dyan sa IT project na iyon at iba pang mga issue ngayon sa PhilHealth. Kasi talaga, kabayan, kailangang buwagin ang anumang grupo o anumang mafia na maaaring nabuo dyan sa loob ng PhilHealth. Wala kaming sasantuhin. Kung sino ang nagkasala at kung sino ang nagpabaya, ay tutukuyin namin, iwawasto namin yan para siguruhin na maibalik sa mamamayan ang pera ng mamamayan para sa kalusugan. Opo, nagsalita na nga ho itong mga empleyado ng PhilHealth, yung PhilHealth White. Pero meron din palang dinoktor na financial statement dyan na umaabot ng 40 million pesos. So yun dapat malinaw din. Dapat malinaw talaga, kabayan. Kung mismo ang mga empleyado ay tumutulong na rin sa amin sa Senado, sa aming investigasyon ng Committee of the Whole, ay mag-a-act po kami sa lahat ng ma-confirm namin ganyang mga totoong findings at magbubuo ng matitibay na rekomendasyon sa aming committee report, kabayan. Reaksyon lang ho ninyo, kasi laman ngayon ng pahayagan ngayong umaga, kakasuhan daw ni CEO Morales si Senate President Tito Soto dahil binulgar ang kanyang kalusugan, ang kanyang kalagayan ng kalusugan. Sabi naman ng mga empleyado ng PhilHealth, dapat para sa isang opisyal ng gobyerno, dapat lang malaman, at PhilHealth pa, health, we're talking about kalusugan, dapat malaman ng taong bayan ang kondisyon ng namumuno sa isang ahensya ng gobyerno na katulad ng PhilHealth. Nakakalungkot naman, kabayan, no, yung ganyang balita kung kakasuhan pa. I was hoping na magpatuloy ang tono ng hearing namin ng Committee of the Whole, na dahil kami naghahanap ng katotohanan para ilagay sa wasto ang napaka-importanting institusyon. Nung nabalitaan ko nga po na may sakit si PCEO Morales, sabi ko, well, at least sinabi nila na pwede pa rin silang humarap at sumagot sa amin kahit sa pamamagitan halimbawa ng Zoom, at nagwi-wish ako na sila ni SVP De Jesus ay gumaling agad, at umaasa ako na lahat pa ng mga opisyales ng PhilHealth ay maging laan din na sumagot at humarap sa amin. Sana po, I wish lang, no, kabayan, na hindi na umabot pa sa mga ganyang kasuhan. And indeed, kahit nga po yung mga nagsumamo pati sa Korte Suprema noon na malaman ang kalusugan mismo ng presidente ng buong bansa, ay siguro yun yung prinsipyo na nasa kaisipan nila. Walang mali siya po, no? Pero in the interest, in the public interest, kabayan. Opo, tsaka PhilHealth ang pinag-uusapan natin eh. Kalusugan health, nga yan eh. Nga, health nga po, opo. Opo. Ano, nabasa no ba niya itong pinablish ng dyaryo na I suppose galing ito sa PhilHealth na almost 2.5 pages. At sinasabi ho dito kung magkano ang kabuuan, 14.9 billion pesos na IRM. Yun yung Interim Reimbursement Mechanism. Alam naman nyo ito, di ba? Nasimulan na rin sa hearing. Alam ba ninyo na 711 hospital ang nabigyan ng IRM. Ang pinakamalaki ho dito ay PGH, 263,379,932. Pero ito po may kabuangang 7-11 hospital sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Andiyan no ang total kung magkano ang ibinigay na IRM kung anong ospital. So ako po, ito naman nakalagay dito na dapat lamang na maayos ang liquidation ng mga nakatanggap
at dapat ay malinaw ang government accounting at auditing ng naturang mga pera. Ay, Senadora, 14.9 billion pesos na IRM ang advance nila. Yun kabayan, yung tungkol sa interim reimbursement mechanism na iyan, IRM, na di umano since previous disaster or crisis situations ay ginagamit. Yun po yung isang tinanong din namin nung unang hearing nung nakaraang Lunes at patuloy naming aalamin yan. Dahil for sure, gaya ng sinabi ninyo, sa internal audit mechanisms ng PhilHealth at sa pinaka-importanting external audit sa Commission on Audit, klarong dapat na malinis ang accounting at malinis ang mga susunod na paggastos. So lahat po ng mga pondong iyan para sa anumang programa sa loob ng PhilHealth ay talagang susuyurin namin sa aming Senate investigation dahil yun ay dapat ginagamit ng maayos para lamang sa kalusugan ng Pilipino. At kung alin man ang totoo sa mga aligasyon ng korupsyon ay dapat talagang linisin. Kasi kung totoong bilyones ang nawala, ibig sabihin may protektor yan, no? Malaking pera ay malaking protektor kung sakali. So yun yung tutukuyin din namin, kabayan. Whether sa IRM man yan at kung mapag-alaman namin na malinis ang pag-manage yan, pero yung iba pang mga aligasyon ay talagang aalamin namin ang katotohanan para maiwas to. Mabigyan ng hustisya ang mga miyembro ng PhilHealth, lalo na yung mga mahihirap na miyembro at lalong-lalo na kabayan sa gitna nitong pandemic. Opo. Hindi naman sa sinasabi natin may korupsyon, ano ho? Pero ito ho'y 14.9 billion. Malaki. Malaki ho ito. At dapat, malaki po talaga, opo. Pinakamalaking amount na kinwestiyon pa sa buong kasaysayan ng PhilHealth. So talagang, kaya nga extraordinary, nagbuo kami ng Committee of the Whole dahil nakita namin kung gaano ka-importante dapat once and for all matigil na itong mga aligasyon dahil siguradong mabubuwag kung anumang mafia or mga mafia na sinasabing maaring nabuo sa loob ng PhilHealth, mailagay sa tama kung may mga krimen na ginagawa sa loob para over time, di ba kabayan, mabuo yung kumpiyansa ng publiko na yung PhilHealth, isang haligi ng ating universal healthcare system, ay talagang nagsisilbi lang sa kalusugan ng mamamayan at hindi sa bulsa ng iilan sa loob at mga protektor nila sa loob o sa labas. So dapat yung ang importante pala dito, Senadora, yung liquidation. Kasama po yan, yun. kabayan. Opo. Basic ano naman yan basic requirement. Fund management kahit sa mga household natin, di ba? Yes, opo. Kinikwenta natin magkano bang ginastos natin, yan ba ay ayon sa ating budget, tapos moving forward, magkano ba yung susunod na mga sweldo natin na pwedeng gastusin para sa mga susunod na pangangailangan ng pamilya. Ganon din, writ large ang responsibilidad ng PhilHealth dahil para sa isang napakalaking pamilya, no, yung 100 milyong Pilipino. Okay. Kasi po meron ditong sinasabi na para sa COVID-19, noon pa sinasabi ng ilang senador na meron daw po mga ospital na wala namang kaso ng COVID-19 nakatanggap ng IRM. So kasama na yun siyempre dito. So parang sa tingin ho namin baka manganak ng manganak itong IRM na ito sa laki ho ng perang involved na 14.9 billion pesos. Ang nai-release. Actually, kabayan, kaya isang importanteng paksa yung IRM na i-follow up questions namin mamaya. Dahil isa yan sa mga di umano naging mekanismo since mga 2013 daw para makatugon ang PhilHealth sa mga emergency situations. Whether Mala-Yolanda, Mala-Taal Volcano at ngayon lalong-lalo na yung COVID-19. So sabi sa unang hearing, nag-preposition sila ng mga pondo sa iba't ibang rehiyon, iba't ibang ospital para madaling makatugon dahil nga sa matinding sitwasyon ng COVID-19. Ngayon, ang itinatanong ay bakit nga daw may mga ospital halimbawa or mga clinic na nabigyan sa ilalim ng IRM na mga dialysis clinic, mga maternity care institutions. So tinatanong nga nung ilang mga kasama ko, bakit ganun? Hindi naman COVID-19
patients. So, importante kabayan, tanungin namin mamaya yung follow-up questions na paano nyo ba pinreposition yung IRM? Ayun. Ano yung criteria sa pagtukoy? And yan, binabangga ko sa tanong kabayan, sa issue na sabi ng mga public health practitioners natin, kasi masyadong na merong daw COVIDization ng health system. Urgent concern natin ngayon ang COVID. At the same time, may mga matagal na tayong dating health concerns. Cancer man yan, heart condition man yan, diabetes, etc. At sabi nila, meron din namang mga tuloy-tuloy na pakangailangan, halimbawa kung manganganak. So, kailangan sagutin ng maayos ng PhilHealth sa amin, sa Senate Committee of the Whole, itong mga tanong, yung issue na iyan, para matimbang namin. Ang IRM nga ba ay minamanage nila ng maayos ayon sa original na mandate ng IRM? Oo ba o hindi? At dun sa iba pang mga programa, iba pang mga pinupondohan sa loob ng PhilHealth, yan din ba ay maayos na ginagastos, ina-account, tulad ng sinasabi nyo kanina kabayan, and then yun nga moving forward, ginagastos pa. Yan yung mga kailangan naming suyurin para siguruhin na may mga tamang programa sa loob ng PhilHealth, may mga tamang pagbabudget at paggagastos at na walang binibiktima sa kamay ng anumang mafia o anumang grupo na maaring nabuo dyan sa loob. Madam Senadora, sa ibang topic ko, meron ba kayong update tungkol dun sa ginawang investigasyon sa pagkamatay po ng mga high-profile inmates sa Bilibid? Well, naghain po ako kabayan ng resolusyon tungkol dyan dahil nga maraming masyadong naging haka-haka dyan dahil kulang sa reliable na impormasyon tungkol sa mga di umanong pagkamatay na iyan, mga high-profile drug inmates na iyan. Tapos parang halos hindi ka panipaniwala na lahat nung siyam ay in one fell swoop, parang ang galing naman mag-target ng COVID-19 sa isang banda. And then yung matagal na rin at mas malawak pang issue na yung health situation sa loob ng ating mga bilangguan. Di ba, overly congested iyon, so dikit-dikit yung mga inmates, hindi natin alam kung may health program sa loob. Yan yung mga kondisyon ng gustong-gusto ng COVID-19 para may isa o ilan lang inmates na magkasakit, mahahawahan ang daan-daan or libo-libo. So, nag-file nga po ako ng resolution para alamin iyan. Ito naman ay nai-refer sa komite pero hindi pa po nakapagtakda ng pagdinig. Ifa-follow up po yun, kabayan, dahil parehong importanteng issue yung criminal justice system natin. Paano sinasagawa talaga yung pag-manage ng penal institutions natin na hindi mga high-profile inmates biglang misteryosong sabay-sabay nangamamatay. And then yung tungkol nga po sa ating health system, kahit sa loob, pati sa loob ng ating mga bilangguan, kabayan. Mukhang fully buko kayo dahil meron pa kayong investigation tungkol sa controversy sa Pogo. At saka yung sa pastillas, wala na rin nung nangyari. Nung tumama yung pandemic at kinailangan nating mag-quarantine, meron pa po akong nakatakdang at least isa pang pagdinig. Doon nagsimula po sa Pogo-related prostitution. Nanganak din ang issue ng Pogo-related trafficking, yung pag-corrupt sa ating mismong Bureau of Immigration, tapos naidugtong dun sa dinidinig na rin ng Senado tungkol sa Pogo tax evasion at yung di umano Pogo na money laundering. So, importante pong makonclude sana namin iyan, kabayan, para mabigyan ng maaayos na committee reports, findings at recommendations at partikular sa Committee ko on Women and Children para matigil itong pagbibiktima sa ating mga kababaihan at mga bata at pagsiguro sa integridad ng importanteng institusyon ng Bureau of Immigration. Okay. Sige po, maraming salamat po, Senadora, at abangan na lang ho namin. Yes, please, kabayan.